mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you. O, diba? Pasensya na kayo binabalik ko yung aking energy, ayan. Dapat kanina pa ako gagawa ng video So, 3 a.m. Anong oras na ba dito? So ayan, 3:30 na dito ng madaling araw sa Australia. Dapat kanina pang 1:00 gagawa ako ng content 'no. Kaya nga lang siyempre, share ko lang sa inyo, kausap ko kasi yung ate ko kanina, si Hey Adam, ayan kasi yung mga binubugan niyo dito sa Parade of Beauty 'pag naka-live tayo, ayan. So ayun, kausap ko siya kanina, ayun, heart to heart talk kami. Hindi naman heart to heart talk. Kumbaga, mabigat na ang dinadala nung ate ko 'no, so 'wag niyo nang dagdagan, 'di ba? So ayun, anong tawag dito, medyo may mga discussions kami pero siyempre amin-amin na lang 'yun 'no. Kaya sabi ko sa inyo, 'pag may live tayo, 'wag kayong magbuga dito ng ibang vloggers, 'wag natin silang pag-usapan kasi para hindi nakahagulo yung mga ibang vloggers, 'di ba? Yan sabi ko sa inyo, we're friends and maayos kami, no? Ayun. So sana maayos ang lahat. Ayan, napakabait na tong taong to. Say Adam, naaawa ko sa kanya. I think hindi niya naman deserve yung mga sobra-sobra namang anong tawag dito, pangbabash sa kanya, below the belt na. So, ayun. I'm pretty sure maaayos yan. So, sabi ko sa kanya, dito lang naman ako, no? Dito lang aking beauty. So, ayun. I really do hope maayos yung lahat. But anyway, ayun. And shout out to aking ate, no? Hey, Adam. Okay, start na tayo. Naku, medyo late na ito. So, 2 hours kami nag-usap sa telepono. Naloloka ko. But anyway, ito na nga, no? Nakakaloka ito mga buweks. Resigning na daw itong si resigning na ba o nag-resign na? Si RJ De Vera. Alam naman natin na siya yung ating Manhunt Star, ayan, International 2023. Nakakaloka ito, nagulat ako. Pinanood natin to, 'di ba? Itong taon lang, yung laban niya. At saka naman talagang nag-back to back ang Pilipinas kasi noong 2022, siya rin yung title, yung nakalimutan ko yung name niya, yung Philippines din, no? So, nag-back to back tayo dito sa Manhunt Superstar. Manhunt Superstar. Tama ba? International. Ayan. Manhunt Star. Ayan. Sorry. International. Ayan. But anyway, ang sabi niya dito, my quest for international crown was not an easy journey. I experienced countless losses before I earned the historic back-to-back win for the Philippines last year. Or last year pala ito, sorry akala ko this year lang. So, 2020, nawala ako. Basta ayun, last year pala ito. So, 2022, nanalo rin tayo. So, back-to-back. So, but anyway, ayun nga daw, nung last year, my Manhunt Star winner moment in Thailand is one of the happiest chapter in my life. Ayan, I embrace the Manhunt Star organization and even stayed in Thailand for 20 days working for the brand. But until this day, I did not received compensation and prizes as the winner. Grabe naman ito. 1 taon na halos ang nakalilipas, hindi pa rin nakukuha ang kanyang compensation and kanyang prizes. Nakakalungkot naman ito. I'm afraid to say that a lot of us are doing this not just to prove that we can bring pride to our country, but somehow we could bring food on our table and help our loved ones financially. Totoo naman yan, di ba? Totoo naman yan. Kaya may mga sumasali talaga sa mga beauty pageants dahil din sa ganyan. Dahil din sa mga mapapanalunan nila, hindi lang sa pride. Totoo yan. Gusto ko yan, nagpapakatotoo siya, no? Today, I have made a very tough decision to resign. Nag-resign na nga
from, ano 'to? From the title of Manhunt Superstar. Alam niyo naaano talaga ako sa Superstar. Etong Manhunt Superstar is ano na 'to, international na ito. Lagi akong naaano, naguguluhan sa kanilang pangalan 'no, sa totoo. Parang ano kasi, nakakaano yung pangalan nung ano nila, pageant nila. Parang hindi siya nagsi-sink in sa utak ko. Lagi ko nasasabing superstar. Parang kahit nung last year. Man Hot Star International 2023, even without my international title. I will continue to inspire the world as one of your Misters of Filipinas Kings. We made history, absolutely. It was my honor that I was able to made the first back-to-back win in male pageantry. Talagang history yan. To my Misters of Filipinas family, thank you for being my guiding light and source of inspiration. To my family, to my manager, Tito Renz, my fans and supporters, your unceasing support has led me to where I am today. Napaka-grateful na itong taong to. RJ De Vera from the home of the champions and your Misters of Filipinas King. Nakakalungkot naman ito. Idol ko to eh. Gustong gusto ko ito. Ang gwapo niya, no? At saka mo ang mabait na tao. Nung nakita ko to, nirepost ko to agad. Sabi ko, oh my God, grabe naman. Ang tagal naman nung last, kumbaga nung last na laban nito, no? Grabe. Until now, nung last year pa, wala pa pala, wala pa siyang alam mo yun, napapala, wala pa ring nakukuha. Grabe naman. Sa napanalunan niya, di ba nakakaawa naman, nakakalungkot, grabe. Challenge to, kumbaga challenge to sa susunod, no, na magiging kandidato natin dyan sa organization na yan, di ba? Sa Man Hot Star na yan, international. Grabe, good luck na lang sa kanya, nakakaloka naman. Ay nako, okay lang 'yan. Nako, bata ka pa naman, marami ka pang puwedeng marating sa buhay 'no. The best has yet to come. At saka ang gwapo nito, mag-artista ka, I suggest 'no. Good decision rin in a way 'no. Tama lang 'yan kahit sino yung kumbaga kahit sino or na alam mo 'yun, na ganyan tapos hindi makukuha yung ano, 'di ba? Parang ay nako. Parang pinagtrabahuhan mo ta's walang sahod. Grabe naman ang organization, 'di ba? Sa loob ng isang taon, ang dami mo nang nagawa niyan, sa totoo lang, sa pera 'no. Ang dami niya ng pakain, nabili 'no, nagastos diyan sa pera na 'yan, wala pa rin siya nakukuha. International na 'to, international pageant na 'to. International, walang datong. Grabe naman, pasaway. Pasaway ang organization, based in Thailand 'yan, eh. Lahat binigay mo nung laban mo tapos ganun lang, 'di ba? Nganga, nakakaloka naman. Dugot pawis, binigay mo pati buong puso mo sa laban, binuwis mo lahat tapos wala din pala. Nakakaloka naman itong may-ari ng organization na Chay-Chay na ito. Grabe yung mga mekos-mekos talaga dito sa mga ano ng mga Chay-Chay na ito, 'di ba? Grabe naman sila, dapat ang prize binibigay yan right on the coronation night, 'di ba? Ganun dapat. Or kaya hindi man right on the coronation night, kahit papaano, within that week, no? Kahit papaano. Or kahit na siguro hindi naman dapat abutin ng isang taon. Nabudol na naman, no? Yung pinagpaguran niya. Nabudol na naman ang Pilipinas. Ano to? Thank you? Ganon? Bye? Ganon na lang ba yun, mga chay-chay? Nakakaloka kayo. Parang ano to, hala, parang wala pang compensation hanggang ngayon. Wala pa yung ano, prizes. Ano na lang makukuha ng winners? Hotel accommodation na lang. 'Di ba, nakakaawa 'tong taong 'to, sa totoo lang 'no. Grabe naman, hindi pa pala binibigay yung prizes niya, pati yung compensation. Walang kwenta ang Manhunt Star Organization na ito, international. Sayang yung effort niya diyan, nakakalungkot lang 'no. Ano kayang say ng organizers niya 'no, nung kanyang handler 'no? Ano kayang say dito? 'Di ba dapat tulungan tulungan din siya 'no, tulungan din siya sa ayan, sa pangyayari sa kanya, dito sa kanyang prize 'no. Sana tulungan siya, kumbaga ano nila 'yan, eh, responsibilidad nila 'yan, 'di ba, na tulungan siya. Siyempre sila may hawak sa kanya, eh.
Kumbaga nagpakahirap ka tapos title lang pala ang ibibigay, 'di ba? Grabe naman. At hindi datong, walang walang datong na mapapala, 'di ba? Mapapanganga ka sa buong taon. Nakakaloka naman. Nakakaloka talaga, nakakaawa. Ano bang klaseng pageant 'yan, 'di ba? Katsipan naman. Naturingan pa namang international tapos excuse me, wala ka palang mapala. Sa hirap ng buhay ngayon, day, ano ba? Di puwede na walang sahod sa trabaho, di ba? Pinaghirapan niya yan, ibigay niyo yung pera niya, di ba? Eto ang lapit na ng coronation. Kung di ako nagkakamali, next month na yan eh. Tapos, ayan, nag-resign. Sayang din yung ano, yung anong tawag dito, yung title niya, no? But anyway, ayan, mapupunta yun sa first runner-up ngayon. Siguro sa, sa coronation, no? Yung farewell, first runner-up. Pero at least, di ba, pinanghawakan niya ng halos buong taon yung title niya. Nagtiyaga siya. Mautak din. Kahit papaano, di ba? Ayan. Well, kahit na maipasa yun sa iba, hindi na yan matatanggal sa history ng Man Hot Star International na nag-title back-to-back ang Pilipinas, no? Kahit na ipasa pa yun sa iba. So ayun, oh my God, nakakaloka ito. Kumbaga bakit hindi pa naibibigay ang compensation at saka yung prizes? Nakakaloka naman dapat noon pa yan tumalaki para at least na, ano tawag dito, na buang, no? Ano tawag dito? Na expose yung ganyang galawan sa Manhunt Star na yan. Baka wala sigurong pondo rin, no? Siguro. Kasi, in fairness naman sa Manhunt Star ang ganda ng production nila, in fairness. At saka ano sila, glossy-glossy. Kahit na maliit lang yung yung venue, ang ganda rin. Oo, maganda rin. Pero bakit ganon? Walang binigay na price, 'di ba? Walang budget. Saan napunta? Ayun ang malaking question. Saan napunta, 'di ba? Wag naman sana dun sa iniisip ko, no? Wag naman sana. Baka anong tawag dito, anong tawag dito yung issue-issue kay Yulo, no? Nakuha na pala nung nanay niya pero hindi niya alam, charot. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro yung organization ng alam niyo na kung sino humahawak sa kanya. I think kung binigay, ibibigay yan sa kanya for sure. Wag lang sanang ganun. Pangit kasi kung ganun, di ba? Kung halimbawa nakuha na, tapos hindi lang binigay. Kawawa naman yung si RC De Vera. Pero naniniwala ako, yung humahawak na organization dito sa Pilipinas kay RJ De Vera, hindi nila sisirain ang kanilang reputasyon dahil lang sa pera. I think yung may problema talaga, yung may-ari ng organization na Chai Chai. Ayan, no. Grabe, grabe yan. Ang hirap sa mga, anong tawag dito? Sa mga ganyan, no? Pagtatrabahuhin ka na, kaso wala pa yung prizes mo or yung sweldo mo. Nakakaloka, 'di ba? Pinromote niya yung organization, tas wala pala siyang mapapala, 'di ba? But anyway, RJ De Vera, we're so proud of you. Of course, nag back to back, first in the history ng male pageant. Nag back to back tayo. So ayun, maraming maraming salamat sa iyo, no. So, congratulations. Nakakaloka tong organizations na ito. Dapat ito ma-call out, Jiva. Wala nang sumali, punyeta. But anyway, mga buweks, ito pa, no? Kumapit kayo dyan. Tsupa lang tayo ng tsupa. Ayan nga, nag-post na itong anong tawag dito? National Director. Ayan, ni Tae, no? Ni Tae. Ni Miss Grand International or Miss Grand Myanmar, di ba? Ang sabi niya, who will be Miss World Myanmar 2025? Coming in December. O, Jimbo. Kaya naman umiingay-ingay na ito daw. Si Tae-Tae ang ipapadala sa Miss World, di ba? Representing Myanmar, di ba? Nakakaloka, ha? For next year. Ano masasabi niyo dito, mga buweks, no? Okay, ipadala ulit yan, no? Ang mga kalaban niya sa Miss Grand International to Miss World. Ayan. Maglaban-laban sila ulit doon para sila-sila lang din yung Kasi di ba may mga tumutunog-tunog na may mga ingay-ingay na mga sumali sa Miss Grand International na itong taon na to. Sasabak sa Miss World. Ayan, sige, sila dyan, mag-reunion sila dyan. Magbardagulan sila, no? Tapos halimbawa, same placement. Charot, no?
Imposible naman yun. Siyempre, runner-up sila dun sa Miss Grand International. Same scenario, charot. Well, si Krishna Gravides lang naman, ang makakalaban niya dyan sa Miss World 2025. So, good luck, di ba? Ito yung attitude sa Miss World is a big no-no kay Julia Morley, no? Big no-no. Baka mamaya disqualification ang ipataw sa kanya diyan, hindi malabo, 'di ba? Sa Miss Universe, ayan, siguro napatunayan natin kay DR, 'di ba? Hahayaan pa siya mag-compete ng very very light, no? Pero pinaimburnal din sa huli. So pero swerte na siya, no? Swerte na siya kung magiging kumbaga ala Celine, no? Sa Miss Universe. Siya dyan sa Miss World, So, okay na yan na nakapenetrate sa first cut. Swerte na yan kung ganun. Mangyayari sa kanya sa Miss World. Kailangan dyan sa Miss World, brainy ka, hindi ka laging ano lang, kailangan na beauty lang, no? Hindi pwedeng pabebe ka dyan, diba? Tapos emotional, kumbaga emotionally unstable ka dyan. Hindi pwedeng ganon, diba? Hindi pwedeng parang baby ka dyan, spoiled brat ka, hindi pwedeng ganon, diba? Tai-tai ka dyan, diba? Tai-tai. Baka mag-tai ka na dyan, diba? Kumbaga, eto siguro Miss Earth na lang, mas bagay yan sa kanya. Tingin ko talaga, no? Kay Chae Chae, yan yung name niya Chae Chae, di ba? Sa Miss Earth na lang, mas bet ko yun para sa kanya. Kasi diyan may reduce, reuse, recycle. Di ba? Ganyan naman ang bugahan niya sa Miss Grand International. So, ayun, no, baka sampalin pa siya ni Julia doon, no? Pag umiyak-iyak siya doon. Charot! So, ayun, baka sampilukin pa siya doon. Halika dito, iiyak. Hambalusing. Di ba? So, ayun, charot lang. So, mahigpit pa naman itong si Julia, di ba? Sobrang higpit niya. Ayaw niya ng mga may issue-issue ganyan, di ba? Gusto niya maganda yung track record. Eto, napaimburnal sa Miss Grand International. At saka, syempre, best friend niya ni Papa Nawat. Idol niya yan, si Julia. Di ba? Di ba? Ano yan? Kumbaga inspiration niya ni Papa Nawat, 'di ba? The way na pumili ng mananalo, ganyan-ganyan, 'di ba? Si Julia ang pumipili. So 'yan ang idol ni Papa Nawat. Sinabi niya yan dati, no? So ayun, baka mamaya nabulungan na rin ito ni Papa Nawat, 'di ba? Sabi ko, yung babaeng yan ano yan, hampas lupa yung balahurang yung baklang yan. Naku, pati yung national director niyan, pag sinali mo yan ngayon, ayan, sige, magkakaroon ng sobrang drama dyan sa organization mo. May stress ka lang, naku, mamumuti, makakalbo ang bulbul mo dyan. Mamumuti na, makakalbo pa ang bulbul mo dyan, no? Isama mo na yung burnik mo. Di ba? Nakakaloka ito. Charot. Naku, ito lang mas malakas magluto itong si Julia, sa totoo lang, no? Kaysa diyan kay Papa Nawat, di ba? Mas malakas magluto yan. Ibang niyan, ang putahin niyan, di ba? Di ba? So, ayun, mas lalo lang siyang iiyak dyan sa Miss World. Sa totoo lang, no? Baka dyan, naku, magtatumbling, sabay split na siya dyan. Tapos maglupasay pa siya ng bonggang-bongga, no? Pag hindi siya mag-place dyan kay, etong si Tae-Tae, no? Kasi hindi naman siya magaling sa pasarela, sa totoo lang, di ba? Kahit sa Q&A, hindi naman, baka maglupasay niya siya doon, di ba? Baka sirain niya yung, mga LED doon. Mawindang na mabaliw na silang dalawa nung national director niya. Doon na naman sila maglalasik, sa totoo lang, no, ng lagim. Etong si Tae-Tae at saka yung kanyang national director, no, mawiwindang maluloka sa kanya si Julia talaga, no. Baka maban pa siya doon, silang dalawa, no. Doon na naman sila doon na naman siya bubuhatin, di ba? Doon na naman siya bubuhatin. Baka this time, himatayin na siya doon. Di ba? Buhatin siya palabas ng venue. Ayaw ni Madam Julia ng ganyan. Yung mga attitude, ayaw niya ng ganyan. Diyos ko, nakakaloka ito. Magsasayang lang kayo ng pera at oras, no? Dededmahin lang siya doon sa Miss World. Lalo na ngayon, fresh na fresh pa ang nangyari. Ang kadramahan nila sa Miss Grand International, no? Ang daming maganda at matatalino doon sa totoo lang sa Miss World, no? Diyosahan, nakakaloka. Pwede siya siguro sa Miss Planet, ganyan-ganyan.
Grand International, di ba? Pwede dun sa ano, sa Scuba International. Tangina mga pageant na ito. Meron pa nga Intergalactica daw. Ay, hindi ko naman kung totoo yun. Pwede yung kasi yung gown niya, di ba? Kakaiba din yung palo ng mga evening gown niya. Kung baga, out of this world naman yung gown niya. So, pwede yan. Planet, Miss Planet International, scuba, scuba diving. Scuba International, ganyan, or Intergalactica, siguro pwede siya doon, di ba? Tapos costume niya, alien. Charot. Ayan, new drama is coming with Drama National Director, di ba? And Miss World Drama Myanmar, di ba? Nakakaloka ito. O, kamusta naman? Naghihintay na sa inyo ang ating mamahulya, di ba? Good luck. Nagsasayang lang sila ng pera, sa totoo lang, no? Kakainin ng buhay ni Krishna Gravides ang beauty nitong si ano, si Chae Chae, no? Pati ng Indian beauty. So good luck, no? Mukhang may iiyak na naman sa sama ng loob. Jiwa. Nakakaloka ito. Tai-tai yan eh. Di ba? Chai-chai naman talaga yan. Sa totoo lang, no? Naku ito pa isa. May head-to-head challenge dyan sa Miss World. Eh, kung hindi ko pa alam. Ilang beses ko tong in-interview. Diyos ko, ilang beses ko kinat yung, ano, yung video ko dahil, ay, naku, ayoko na nga lang magsalita. Mm. Ilang beses tong napaimburnal sa akin, nakakaloka eh. Good luck, no? Good luck sa Miss World kung lalaban talaga siya dyan, no? Good luck sa mga bugahan niya. Diba? Labas ko kaya yung mga resibo ko. Charot! Diba? Nako, ito na mga Brex, no, nakakaloka ito ngayon ngang araw. Ayan, tinatanong yung Miss Grand International sa akin, no. Naglabas na sila ng clarification si Papa Nawat. Sabi ko sa inyo eh, iba bumuga ito si Papa Nawat. It's either written or bugahan sa live niya. Ayan, nagpasabog ngayong araw sa kanyang clarification regarding Miss Grand International licensing. Basahin natin ito. Ang sabi niya, the Miss Grand International organization would like to clarify the reasons behind the decision not to renew the contract with the previous Miss Grand India license holder. The key reasons are as follows. Number one, repeated delays in license payment. The previous license holder consistently delayed license payments, with final payments made only a month before the final event. The contract was not fully finalized until the preliminary round. O diba, yan palang, Diyos ko, ang dami na nilang palya. Pangalawa, violation of contract agreement. Ayaw ni Papa Nawat ang mga ganyan-ganyan. Despite agreeing to send the winner title holder to represent Miss Grand India in 2022 and inviting our queen to their final event, the license holder failed to comply. Due to delays in their show, they crowned Miss Grand India 2022 as the first runner-up while our reigning queen was already en route to Delhi Airport. This action violated the terms of our contract. Ayan yun si si Papa Nawat. Ayaw niya na mga ganyang ayaw niya na mga maduduming galawan sa kanyang organization. Gusto niya plakado, no? Number 3, lack of support and promotion. Ito lack of support and promotion, di ba sabi niya nga nitong taon lang, gusto niya yung ipapanalo niya, yung talagang maganda mag-promote ng kanyang organization, di ba? Pero ito, lack of support and promotion, pero pinili pa rin nilang koronahan si India. Ang bait, di ba? Hindi niya pinersonal, hindi nila pinepersonal. The previous license holder did not provide adequate support or promotion for their representative, failing to meet the standards expected by Miss Grand International Organization. Given these issues, the Miss Grand International Organization has decided not to renew their contract beyond 2025. A new license holder will be announced in the near future. Miss Grand International Public Company Limited.
Well, kudos naman sa Miss Grand International Organization because actually kahit na ang dami na palang issue nitong organization, itong franchise ng Miss Grand India, hindi pa rin nagdalawang isip si Papa Nawat, si Mama Teresa to crown their candidate, representative from India, si Rachel Gupta, no? Hindi nila pinersonal. Nakakatuwa lang yun, no? So, kudos to Miss Grand International Organization. Kahit na papaano makikita mo dyan, yung pagiging fair ng organization ni Papa Nawat, no? So, that was really, really great, no? To know. Kasi kahit na ito, ang daming dahilan eh. May tinga-tinga. Ang daming reasons, no, na parang kung pepersonalin niya, hindi niya talaga kahit na ipasok si India sa top 20, hindi niya gagawin. Pero kita nyo naman, kinoronahan pa rin nila ang India. So well done sa organization. Ang galing, no? Hindi niya penersonal. Pero ayun nga, syempre, no, ang pangit lang na hanggang ngayon, ganyan yung nangyari, di ba? Kung bakit hindi na siya si Nick Hill, no, yung national director. Hindi naman maapektuhan yung yung reign ni Rachel Gupta, and I'm so happy, no? I'm so happy diyan na hindi siya mapapa-imbornal. Kasi syempre, of course, Rachel Gupta, she did effort, she did, everything to win the crown of Miss Grand International. And to be honest, she's very, very deserving din naman for the crown, no? For Miss Grand International. So, to be honest, this is why we love Papa Nawat. Kaya tayo na in love sa kanya, no? Now, kumbaga, he gained our respects, no? Sa Miss Grand International Organization. To be honest, kahit ako, no? Kahit ako, yan din talaga yung dahilan, no? Kumbaga, hindi niya tinake ng personal. Naging patas pa rin siya. Nick Hill, to be honest, has too many franchises, di ba? In, kumbaga, and this was parang bound to happen na talaga. No? Hindi na imposible. Kumbaga, gusto niyang hawakan din yung Miss Universe, 'di ba? Yung Miss Universe organization sa India, 'di ba? Yan nga ang umiingay-ingay ngayon. At the same time, gusto niya ring hawakan ang Miss Multinational. Idol yata nito sa ALV, di ba? Etong taong to, this guy speaks of loyalty, but has zero loyalty, no? Yan ang napapansin ko diyan sa taong ito. Hindi niya kayang pangatawanan yung kanya mga sinasabi. Puro lang siya bla 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 bla, bla ganyan ganyan. Pero hindi niya naman ginagawa. Puro salita, kulang sa gawa. 'Di ba? Sa madaling salita. Another reason is right. After Rachel was crowned, he immediately, yun ang sinasabi, 'di ba? Flew to Mexico. 'Di ba nakita siya doon? For Miss Universe instead of staying to support Rachel Gupta sa Miss Grand International as queen, 'di ba? As a queen. Parang nakikita mo doon talaga na parang lack of respect towards the MGI or Miss Grand International Organization. Rachel's reign should remain unaffected. For me, my opinion, allowing her to complete her duties as Miss Grand International 2024. The cancellation of the franchise should not diminish her accomplishments, and her title should be respected as a recognition of her hard work and dedication. So sana hindi maapektuhan. At yan naman talaga yung nakikita ko. Ano masasabi nyo dito mga buweks, no? Kasi alam ko gusto nyo talaga mapunta kay CJ Opiasa ang Corona, but I don't think that's the right way to do. I don't think magiging maganda ito rin para sa ating Reynang anong tawag dito, si CJ Opiasa. So, mas maganda kasi kung nanalo koronahan doon sa mismong entablado kaysa saluhin yung nalawayan na ng iba. Di ba? Charot! Anyway, mga Bex, ito naman, no, nakakaloka naman ito, nakakatuwa naman si Christy McGarry, di ba? Ayan, nag-ano na siya, kumbaga may call out na, no? Ang sabi niya dito, um, hello there, o di ba? Hello there, let's please not continue to talk about the would've and could've.
And then S, parang ano yun, S-H-I-T. Diba? Charay. Diba? It's not what my page is for. O diba? Ang classy. Yung class talaga mga buweks. Naramdaman ko yung conviction. Look forward, Miss Universe is granted by destiny. Chelsea is my sis or sister, and my history making queen, and she should be yours too. Diba? Grabe yung ano no, yung conviction doon sa sinabi niya. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi niya. Nakakatuwa. Kudos dito sa ating Reyna, kay Christy McGarry, no? So, thank you to you, Christy, our queen, for supporting Chelsea Manalo. You are truly a queen and a sister for Chelsea Manalo. So, kudos sa'yo, no? So, ayun, kung may mga ganyan-ganyan, Diyos ko, Lord, kasi sinasabi hindi daw dapat si Chelsea manalo, no? So kung hindi si Chelsea manalo, so sino pala ang dapat, di ba? Nakakaloka kayo. So sino pala ang dapat? Bakit lagi yung binabash si Chelsea manalo? Nakakaloka kayo. Ganito yung pag-iisip ng mga smart na tao, no? Ganyan sila mag-isip, nakakatuwa lang, no? Kudos dito talaga kay Chrissy McGarry. Napaka queenly ng kanyang bugahan. Nakakatuwa yan, no? A flawless and queenly comment from sa nag-iisang Christy McGarry. Sana makita pa natin siya sa Miss Universe of Philippines stage. Ayan, no? Ito tandaan nyo ito. Sasabihin ko sa inyo. Gustong-gusto ko itong post na ito. Nakita ko ito about Chelsea Manalo. I love this. Ilang beses ko na siyang binasa kanina. Natutuwa lang ako. So, kudos kay Reyna Filipinas. Ayan, 1023. Shout out to you. So, ayan, nilagay niya ito. Ang sabi niya, Chelsea Manalo will always be remembered as the first Black Filipina to represent the country in Miss Universe. Oy, yan din yung sinasabi ko Baka mamaya narinig niya lang. Charot! So, ayun, pero lagi yan sinasabi natin, di ba? She will always be remembered as the first Black Filipina na nag-represent ng ating country sa Miss Universe. First Miss Universe candidate to win the Miss Universe Asia Award. Oy, sinabi ko rin yan. Grabe Okay. First Filipina to make the first cut in Mexico as the host delegate after 4 consecutive non-placements. Oy, parang ano ba? Akin ba ito galing? Parang ngayon ko lang kasi siya na-realize. Grabe, naloka ako. Okay, parang ilang beses ko na ito binasa, pero ngayon ko lang siya nararamdaman. Hindi naman siguro. Siguro yan din ang opinion niya. Okay, let's do this. First Filipina to make the first cut in Miss Universe with the highest number of participants, defeating 120 plus candidates. Tama naman siya doon, di ba? Totoo naman yan. First Filipina to wear a ball gown in Miss Universe. O, di ba? Hindi natin yan nasabi, di ba? Pero ayan, totoo yung sinabi niya. First Miss Universe of Philippines candidate who advocates for families and children of a Filipino migrant workers. Ay, ganda ng buga niya First, a Filipina candidate featured by multiple international pages and personalities even before the preliminaries. Galing! Okay, first Filipina candidate to compete when a Filipino-made crown was historically used in Miss Universe. Ay, ang galing niya. Oo, tama naman yan. Pero nabuga rin natin itong mga iba dito, no? Karamihan dito sa Parade of Beauty. So, I agree with him. So, ayun, or her. Wala kasi siyang mukha doon no? Sa kanyang account. So, kudos dito kay Reyna's Pilipinas 1023. Ayan, sa Instagram yan. Follow nyo siya. Maganda yung kanyang mga bugahan doon, yung kanyang mga content. Chelsea and her team represented as well. Not perfectly, but to the best of their abilities. I love that. I love that. So, totoong tunay. Tunay na tunay yung mga bugahan niya dito, no? So, kudos, hindi lang kay Chelsea Manalo, pati sa kanyang team, no? Na bumubuo sa laban ni Chelsea Manalo doon. Because naniniwala ako, without your team,
Lalo na sa Miss Universe Philippines, of course, hinubog nila si Chelsea Manalo, no? At saka yung team niya, sila Manny Halasan din, sila Seven Barreto. Of course, kung wala yung mga yan, definitely, walang magiging magandang isusuot si Chelsea Manalo sa Miss Universe. Wala itong maipapasabog, no? Tignan nyo naman, simple lang ang mga sinusuot ni Chelsea Manalo doon, pero kita nyo, pasok sa banga, di ba? Top 30 lang naman, and of course, nasungkit lang naman ito ang first ever Miss Universe Asia na Continental Queen ng Miss Universe. Kumbaga masasabi mong Queen of all queens in Asia lang naman, di ba? Kaya nga nagwawala ang mga latik, di ba? Dahil hindi nila matanggap ang kanilang placement dahil lang kay Chelsea Manalo ay title lang naman ito, di ba? Kaya ngayon, cry-cry pa din sila dun si Chabi-Chabi, si Shaylan, di ba? Nagwawala lang sila, di ba? Lalo na sa pagkapanalo natin kagabi sa Miss Cosmo World, hindi na naman nila matanggap, di ba? So, ayun, well, good luck na lang dito sa mga chay-chay na ito. Kung ganyan ang attitude nila sa mundo ng pageantry, sa Miss Universe, eh talagang ewan ko na lang talaga, no? Hindi nila makuha-kuha ang ano tawag dito, ang forte ng Pilipinas kung paano tayo lumaban sa Miss Universe. Kahit na ginagaya-gaya tayo all the time, no? Every year, wala pa rin. Wala pa rin. So, good luck na lang sa kanila next year, no? I'm pretty sure, nararamdaman ko, posibleng makoronahan ng Thailand in the near future. Kundi next year, sa mga susunod na taon. Alalahanin nyo si Mother Sitang, no? Si Hello the Universe, nandyan lang yan sa Chabi-Chabi. Hanggang siya yung may-ari. Hindi yan aalis ng Miss Universe organization as one of the owners kung hindi nakokoronahan pa ang Thailand. Taga nyo yun sa bato, mga buweks, no? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingat kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!